ang labanan dyan, basagin yung puwersa ng mga Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So ibig sabihin yan, yung 35% yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon ng Marcos Group. Prof, ano pong masasabi ninyo dito sa pag-usbong ng sinasabi nilang third force sa paparating na 2028 presidential elections? Meron po kasing isang banyaga, no, na sinasabing political strategist din na nagsasabi na kung patuloy doon na mag-aaway-away ang Marcos at Duterte, posible raw na may third force na lilitaw at mananalo sa 2028. Yung posibleng lilitaw, nag-a-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-a-agree doon. Kasi kailangan mong tingnan kung three groups yan, yung sinabi nga, third force, no? So isang para sa administrasyon, isa na para kay Vice Presidente, at isa siguro yung iba't ibang kulay, no? Ang una dyan, napakahalaga na tingnan yung endorsement ng kasalukuyang nakaupo. Pwedeng magkaroon ng endorsement, pwedeng magkaroon ng kunwari third force, pero doon naman talaga sa nakaupo. So clearly, ang labanan dyan, basagin yung puwersa ng mga Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So ibig sabihin yan, yung 35% yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon ng Marcos Group para basagin yung ang tawag ko doon, enduring base of the Dutertes. Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao, at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. So paano ka makakakuha ng third force na hindi endorsed o pinatakbo ng administrasyon? Kasi ang administrasyon nasa Northern Luzon. So kung titingnan mo yung mathematics, magkakaroon lamang ng third force kung talagang sinadya nitong administrasyon na ito na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin si BP. Opo, pero di ba ma'am, sa PR strategy, merong tinatawag na PR balloon. Parang PR balloon to ma'am eh. Tingin po ninyo ma'am. Trial balloon? Trial balloon, I mean. Oo. Pero nakakatawa eh kasi isa pandayuhan ang nagsabi ng ganon. So, ibig mo bang sabihin yung dayuhan na yon mas alam niya ang politika ng Pilipinas? Kaya ako nagulat na biglang umapir yun at nagsalita out of the blue. So ano yung kino-condition nila na magkakaroon ng pangatlong puwersa? At yun ay magiging totoo lamang
tag yung incumbent dahil mahina siya, sabihin, o sige, kayo mag-pretend kayo as a separate force, pero ako ang popondo sa inyo. So, napakahirap yan kasi ang desisyon ng presidente one-on-one. Nakita naman natin nung huling eleksyon, no? Siguro kahit nung simula 2010, 2016, 2022, hindi na lang tayo nalilimit sa one-on-one eh. At most, may average na 5 na tumatakbo. Pero pag tinitingnan mo, makikita mo na, may role ito, pinatakbo lang ito para sa ganon. So kung sino yung malakas, ano ang paraan mo para i-weaken yung malakas? Kung hindi kaya ng incumbent, yung equity of the incumbent kasi napakahirap nun, sinong i-endorse niya? Kung ang kanyang trust rating ganyan na nasa negative na, no? So kukuha siya ng another in the guise na ito yung third force. Sa Pilipinas, walang third force ang lumulusot. Ang nangyayari niyan, very dominant, sino yung majority at sino yung opposition. Ang problema natin ngayon, maraming nagpapanggap ng opposition, pero walang nag-claim na sila ang opposition. So, yun ang kailangan pag-aralan ng mga pumapalaot sa politika. Ano yung endorsement factor ni Mr. Marcos, kung meron nga, ano ang bailiwick strength ng mga Duterte, at saka dyan sa third force o pangatlong puwersa ang pinag-uusapan, hindi pa nila nilalagay anong impact ni PRRD. Sa akin pananaw, may impact yan. May impact yan kung siya ay hindi babalik sa Pilipinas, may impact yan kung dahil sa edad, nagkaroon ng problema, no? So may impact yan. Ang problema, ganitong kaaga, no, wala pa yung required na 18 months na pagtatrabaho para sa isang presidential campaign or national campaign, maaga ang pasok ng politika. Maaga rin ang pasok ng pairing, kung ano-ano ng pairing, hindi ko maintindihan. Maaga rin ang pasok ng baliktaran. Yung dating ayaw kay Marcos, ngayon ay sila sumasanib dun sa bubong ng Marcos. Maaga rin ang paggiba kay Vice Presidente Duterte. Bakit ginigiba? At makikita nating matinding gigibain yan sa pagdating ng impeachment dahil siya yung presumptive, siya yung malakas ang puwersa. Kaya lahat gagawin para hindi lamang makaupo ang isang Duterte. Ma'am, bibigyan ko kayo ng choices, no, base po sa mga personalidad na maingay ngayon na nagpapahayag po ng intensyon na tumakbo. Number 1, Secretary John Vic Remulla. Sabi niya, tatakbo siya kung siya raw ay babasbasa ng Pangulo. So malamang sa malamang, kung matutuloy ito yung pambato ng administrasyon. Susunod naman, si Senator Risa Ontiveros, sabi niya, tatakbo siya kung siya ang magiging o pipiliin ng United Opposition against the administration and the Dutertes. Pangatlo naman, ay may mga endorsement na po ngayon kay Mayora Leni Robredo. So, sino dito sa dalawa, Ontiveros o Leni, ang magiging third force? Kung si John Vic ang palulusutin, may option pa na mga tulfo, ma'am. Alam mo, ang problema ko dyan kung ang third force ay yung unang-una, hindi oposisyon si Senator Risa Hontiveros. At hindi rin oposisyon si Mayor Leni Robredo. Bakit ko sinasabi yon? Kasi nasa bubong sila ng administrasyon. At hindi sila bumabatikos dito sa flood control projects, no? Tahimik sila diyan. Bagkus, iba yung dinidiin nila. So, kahit nasabihin mo magkakasama sila sa isang litrato at sinasabing sila ang oposisyon, clearly, the surveys would say hindi sila oposisyon. Si John Vic, si Secretary Remulla, diniin niya na
he will try to get the endorsement. I don't think that is a strategic move on his part, simply because the endorsement has no value. If he is looking at the endorsement as yung resources, makikita naman natin ano ba nangyari noong 2025. Yung partido ng presidente may resources. Yung partido ng presidente may organization. Bakit ilan lamang ang naipasok sa Senado? So ako, ang mahalaga dyan, dito sa tatlo mong binanggit na pangalan, nasan dyan ang taong bayan? Kasi ang pag sinabi mo ang kampanya equity of the incumbent lamang, o di ang equity na yan Ilocos, yung Northern Luzon. Inaalis mo sa equation ang Mindanao at Central Visayas. Sa tingin mo ba makakakuha si Senator Risa o si Mayor Robredo sa Mindanao? Sa tingin mo ba makakakuha sila sa Central Visayas? Siguro on play ang NCR, ang Region 3 to a certain degree, ang 4A na naandyan ang Cavite, makikita naman natin na basag ang galawan, kaya hinahawakan ni Secretary John Vic Remulla ang Cavite. Nakita natin si Secretary Remulla sa pagtulong kay Senator Revilla. Nakita natin ang pagtulong niya kay Congressman Barsaga. So those are efforts where he is trying to hold on to his base. And yet, in terms of presidential politics, hindi bumoboto ang Cavite sa isang presidential candidate dahil Caviteño. So merong mga historical trends at merong mga demographics na kailangang pag-aralan. Ang sigurong nabubukod tangi yung pagkuha ng akbayan na maraming seats sa party list. Yun ang bago, no? At makikita natin na naipanalo niya ang mga kandidato niya sa party list at lumaki ang representation. Yun siguro ang adbantahe ng isang Senator Risa Hontiveros. Sinabi kasi ma'am ng political analyst na Banyaga na yung third force daw ay maaring isang alkalde, no, na maglalahad ng option sa pamamahala. Sino mga alkalde ngayon? Si Mayoral Leni Robredo. That would that would champion transparency and champion anti-corruption. Mahalaga daw 'yun, sabi nung Banyaga, ma'am. Tama naman 'yun, mahalaga 'yun, no? Pero makikita mo kahit yung analysis niya trial balloon. Na ang sense ko, kumuha sila ng foreigner, neutral, para sabihin 'yon at magka-interest yung sinabing mayor, no? Para ka umangat after one term, hindi ko nakikitang gagawin yan ni Mayor Robredo simply because paano mo itatapat yan sa kwento ng Davao City? Diba? Hindi naman pwede sabihin, ito yung nagawa ko sa Naga City na 3 taon lamang at recently nagkomentaryo nga siya na naiingit siya sa mga pondong hindi umaabot sa kanila. So, ang daming signaling na nangyayari between the local, meaning sa level ni Mayor Robredo at saka ng national government. So, makikita natin lahat itong ginagawa na sinisimulaan ng maaga ang 2028 sa kagustuhang makahanap ng magiging kandidato ng administrasyon. Kaya nga nabubuo yung third force kasi alam nila na mahina yung puwersa ng Pangulo, kailangan ng pangatlong puwersa para mabuag si Vice President. Yun lang naman ang ginagawa nila lahat is really to study how do we put down the Vice President, how do we put down a Duterte, how do we defeat a Duterte. Yun lang, basic. So, pasok at lahat ng combination pinag-uusapan. Opo, kasi ma'am, napanood ko sa isang panayam
sa isa rin pong political analyst na kaalyado ng Liberal Party, na dapat daw talaga magkaisa dahil kung si VP Sara maupo, mawawala ang LP, yari ang mawawala ang mga Tulfo, at ang Marcos pamilya hahabulin, ma'am. Kaya kung pagbabasihan mo yung kanyang mga pahayag, ay very threatened sila, no, sa 2028 na manalo ang Vice Presidente. Alam mo, MJ, yung taong sinasabi mo, hindi niya iniintindi ang demographics ng botante. Nagtatapon siya ng, ang tawag dyan, yung fear campaign na, nako, anong mangyayari sa atin pag yan ang, ganun na ang naratibo eh. Kasi alam nila na ang hirap gibain, no? Nag-try na sila for the past, since 2023. Nakatindig pa rin si Vice Presidente. So, ang akin, para mo sabihin na lahat yung mga sinabi niya ay mawawala, sa tingin ko, hindi si Vice Presidente ang mag-aalis sa kanila, ang taong bayan. Again, bakit? Ang demographics natin, marami ang Gen Z. No, marami ang Gen Z, 60% ng voters ay Gen Z. Itong Gen Z ito, pagdating ng 2028, will be voting for their second national campaign, no? Siguro first presidential campaign. So, kailangan mong tingnan yung demographics at psychographics, hindi mo kailangang sabihin na mawawala ang LP. Ang LP ba, ilan na lang ngayon yon? Mawawala, sino pa yung isa? Mawawala ang LP, mawawala ang mga tulpo, mawawala. Napakahina naman ang tingin mo dun sa mga taong binanggit niya. So ang tawag ko dyan is fear-mongering sa kampanya. Talagang tinatakot na niya, ini-introduce niya yung element ng fear para magsama-sama yung mga na-mention niya at para yung taong bayan maintindihan na hindi dapat si Vice Presidente Duterte. Kaso nga, titingnan mo yung numero eh. Kung ikaw ay magaling na strategist, ang numero, ang demographics, ang psychographics, ang kailangan mong tingnan. Hindi yung kung sino-sino magkasama. Kasi yung sinasabi niya, masyadong leader-centric. Inaalis mo ang botante sa equation. Ako, naniniwala ako sa botante at naniniwala ako na for the past 4 years, nakita ng botante sino ang totoo, sino ang tumitindig sa kanila, sino ang nagtatrabaho kahit ilalsan ng pondo, o sino ang nagtatrabaho kahit kung ano-ano nang ginawa sa kanya. Opo, meron akong nakausap, ma'am, no, sa isang event, kahapon ba yun, karang araw, sa isang hotel dyan sa BGC, no? Dati po itong mataas na opisyal sa House of Representatives. At nabanggit niya, ma'am, na may pa-survey internal. Lumalabas na VP Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan. Yung survey na yon, pinagbabasihan raw sa susunod na hakbang ng administrasyon. Ma'am. Alam mo, parang kilala ko yung nag-survey na yan. Magaling yan nag-survey na yan at talagang nasa poder parati ng administration. Kahit tong panahon pa nung isang pangulo na andyan yan, resident pollster, no? Talaga namang makikita mo eh. Unang-una, hindi siya involved sa flood control projects. Pangalawa, kahit lumit yung budget niya, nagtatrabaho siya. Pangatlo, parating sinasabi niya, trabaho lang ho tayo. So, hindi mo masasabing, ba't ayaw mag-leader? Ba't ayaw sabihin siya ang leader ng oposisyon? Kasi ang tingin ko sa kanya, hindi niya kailangan yung gawin. Dahil, what do you call this? Hindi niya kailangan yung gawin kasi maaga pa ang kampanya. Nagsabi naman siya na magsasabi siya kung tatakbo siya by December 2026. No? Natama lamang yun. Hindi mo hinahaluan ng politika ang iyong trabaho. Tahimik lang siya. She does her work. Ngayon, pag sinabi ng anong klaseng work yan? Ano ba ang nasa saligang batas? Di ba ang sa saligang batas, spare tire lang naman talaga ang vice presidente. Pero,
first among equals. No, siya ang natatangi. Kahit nasa saligang batas, sinasabi siya ang successor, no? So, kailangan niyang maghanda, kailangan niyang umikot, kailangan niyang alamin kung ano nangyayari sa mga nagbigay sa kanya ng mandato. At clearly, yung mandatong yon mas malaki kaysa dun sa presidente. Ang hindi siguro nasasabi dyan sa survey na yan, kailangan nilang i-measure ano ang tawag doon, measured capacity ng isang Rodrigo Duterte sa 2028. Ma'am, May mga scenarios na pinag-uusapan dyan, pero hindi linalabas yung numero. Opo, ma'am, makaka-apekto ba yung survey na yan sa takbo ng impeachment laban kay VP Sara, considering na nauna nang inamin ng mga kongresista na involved nga yung for later release funds sa 2025 budget na wala ngayon sa 2026 national budget, at ang present na lang ay ang impeachment na bagong kaso laban kay VP? Sa tingin ko yung survey na yan ginawa para nila ma-measure gaanong demolition job ang kailangan para makalapit kung sino man yung mga tandem nila o mga taong flino-float nila. Kasi kung titingnan mo yung trending ng kay Vice President, she was at the high 64%. Nung giniba-giba, of course bababa yun, di ba? Hindi naman siya nakikipag-away directly, no? Hindi naman siya naglalabas ng mga baho ng administrasyon. Pero naanig, no? At kaya nila kailangang alisin si President Duterte sa equation. Ngayong inalis nila yan, sa tingin ko, yan ang unang pagkakamali ng administrasyon na ito. Kasi hindi ko alam kung na-measure nila yan. The fact na inalis, ibig sabihin, ang laking percentage yon sa Duterte vote. No? So itong ginagawa nila with that survey, it means that the Vice President will undergo a very, very, paano ba sabihin yan, matinding demolition sa impeachment na ito. Yung demolition na yan is aimed to lower her ratings. Pero babalik ulit tayo doon sa una yung tanong, no? Yung tungkol sa flood control projects. Ang tatanong ko, sige, demolition kayo kay BP. Ano nangyari doon sa flood control projects? Hindi ba 1.5 trillion yung nawawala ng 3 taon? Sisisihin nyo ba doon si Vice Presidente? So, makikita natin dito, MJ, labanan talaga ng optics and narrative. Kung sinong may controlling narrative, yaan ang sa tingin ko magiging competitive sa 2028. Opo, lalo pa ma'am na matindi ngayon ang labanan sa information campaign. Pero marami rin po ma'am na mga kababayan natin nang nagsasabi na tama yung ginagawa ni VP Sara na pagdistansya sa mga kaalyado niya para hindi raw madamay, no, sa panggigipit. Bilang strategist ma'am, tama po ba itong ginagawa ng Vice Presidente? Alam mo, MJ, napakahirap niyan ma-appreciate in the light of the third impeachment. No? Kung tatandaan natin doon sa third impeachment, halos maganda yung evidence pero hindi tinanggap. Tapos pero yun, may endorsement, hindi tinanggap. Kaya hindi, yung sa ordinaryong tingin, hindi mo maintindihan, ano ba talaga si Vice Presidente, ano ba talaga ang gusto niya. Pero alam mo, ang sasabihin ko lang dyan, si Vice Presidente walang kinauutangan ng loob, kundi ang botante. Walang hinihinga ng pondo. No? Ayaw niya makipag-usap sa mga oligarchs. Ayaw niya makipag-usap, ayaw niya magbuo ng partido. Napakahirap niyan, no? Ang sense ko, siya yung leader na tatayo dahil hindi siya yung typical ng leader before. Yung leader na nahahalal before, may pondo, may partido,
inaalagaan ang mga kaalyado niya, di ba? Sa tingin ko, mas gugustuhin ng taong bayan yung taong on her own, tumatayo ng sarili, dahil doon mo magagawa ang reforms na kailangan ng bansa. Hindi rin siya nagpapakita, nagigil siya maging presidente. Kasi kung ganun siya, he could have led all these people, trying to ensure that there is openness, there is accountability in terms of the health of the president, in terms of the flood control project, in terms of the all the issues thrown at him. Napakahirap intindihin kasi nasanay tayo sa isang politika na kakampi mo ang oligarchs, kakampi mo ang daming politiko, kakampi mo kung sino-sino. Mahirap intindihin yung ganon. Pero meron tayong isang leader na ganon, na nagsasabi ng katotohanan nung nagalit siya nung madaling araw na nangyari dun sa kanyang chief of staff. Nagsasabi siya ng katotohanan kung ano nangyari sa DepEd. So siguro yung impeachment, depende kung paano nila makokontrol yung narrative. Baka magulat ang taong bayan pag nabigyan ng panahon ang Vice Presidente na sabihin ano ba talaga nangyari. Ma'am, paano naman po yung anggulo na hindi siya tumakbo sa 2028 dahil nadala na sa mga masamang karanasan sa politika, ma'am? Ay, oo, totoo yan, MJ, no? Alam mo, yung card na yan o yung senaryo na yan, naandyan. Naandyan yung senaryo na yan na, abay, kung talagang didikdikin ka na at titirisin ka na at lugmok ka na, abay, pwedeng mag-resign, di ba? Bago magkaroon ng final decision sa impeachment. Ang problema doon yung mandato na binigay sa kanya ng taong bayan. Yung sinasabi mo na hindi magde-decide, posible yon dahil sa sobrang ginawa sa kanya. Sabi ko nga, he is the most battered and bruised leader, female politician in the history of our country. Hindi si GMA kasi si GMA hindi nag-undergo na second year pa lang, talagang tinitiris na. Dito, tapos inalis mo pa yung tatay, di ba? So, ang sense ko dyan, sa daming ginawa niya at paano yung mga taong naging loyal sa kanya na hanggang sa dulo na andyan sa kanya, lalo na ang mga tao sa Mindanao. Kasi yung rating niya consistently ang taas sa Mindanao. So, nagiging buoyant siya, nagiging competitive siya dahil sa Mindanao. So, sa tingin ko, pag-iisipan niya ng maigiyaan ang Mindanao na malapit sa puso niya, ang Central Visayas na malapit sa puso niya, at may ilang probinsya sa Luzon. Ang Luzon, ang kanyang arena na kailangang mag-convert ng mas mataas. Pero yung decision na yan, makikita natin siguro kung paano mangyari dito sa demolition. Ang balita ko, 2 months daw na titirisin at tatadyakan. Pero nanggaling na siya sa naitapon na lahat sa kanya eh. So hindi ko makita kung paano pa magbabago ito. At pagpapalapit ng papalapit ang 2028 at ang kanyang measured capacity ay tumataas o nag-i-stabilize, medyo mag-iisip mga politiko. Kasi siyempre ang mga yan mag-iisip, paano kami? Ang pagbabago ngayon, ang unang-unang pagbabago sa pagkakampanya ay yung kailangan na ngayong bumaba ang mga district congressman 1 year before May. Hindi katulad dati na 6 months before the election, doon lang sila bababa. Kailangan nilang bumaba dahil sa mata ng taong bayan, lahat sila corrupt.
So paano ka mangangampanya? Ikaw ba'y magiging defensive? Hindi ako corrupt. Mas lalong magagalit ang taong bayan. Alam mo, ang napaka-importante doon yung pagtingin ng tao sa politiko. So between a congressman and a local government official, na yung local government official ngayon yung pinapaboran, basta hindi ka nag-benefit sa korupsyon o anomalya ng flood control projects, ang congressman by default, ang tingin ng tao corrupt. Na alam naman natin merong iba hindi, no? Pero yun ang tingin ng tao. Ang senador, ang tingin ng tao corrupt. So yung paano mo babawiin ang pangalan mo without saying, hindi ako corrupt. Yun ang pagbabago ng campaign architecture sa 2028. Paano mo sasagutin yung issue ng korupsyon? Lalong-lalo na kung pagtingin nila sa distrito nila, ang those projects, di ba? Magiging personal ang pagboboto sa 2028. Yun nga yung problema na kailangan tapusin nila itong korupsyon. Sinong mastermind, sinong kumita. Kasi kung hindi, that will be a campaign issue in 2028. At ang tao, mas lalong gagalit. Po, ma'am, ano naman po masasabi ninyo sa mga anggulo na kung manalo daw si Inday sa 2028, magiging counterproductive daw yung kanyang administrasyon dahil babawian niya yung mga Marcos, o magugustuhan niya ng tao dahil accountability ang hinahanap? Again, mandato. Ang mandato ba niya galing sa mga politiko? Hindi. Ang mandato niya, taong bayan. Kaya kita mo, serbisyo niya, taong bayan. Ito lang ang politiko na nakita ko na walang, di ba, barkada ang mga politiko. Hindi siya ganon. To a certain degree, mas politically inclined pa ang tatay. Ito, trabaho lang talaga. So, ang tingin ko diyan, yang sa katanungan mong yan ay makakagawa siya ng desisyon na kailangan para sa bayan. Hindi siya magiging, ang parating sinasabi, vengatibo. Sa tingin ko, sa hirap ng nangyari sa ekonomiya natin, wala na siyang panahon maging vengatibo. Kasi sa tingin ko, first 60-90 days, it's all about the economy. Kasi kailangan mong iangat at magkaroon ng trabaho ang taong bayan at magkaroon ng economic activity para yung ekonomiya natin makahinga at makabangon. So yun yung priority. Sa tingin ko hindi priority yung yan mga politiko. Although merong mga nagsasabi na siguro dapat magkaroon ng truth commission or accountability whatever so that may talagang pasagutin sila. Sa aspetong yon, sa tingin ko naman ang taong bayan ay gustong panagutin itong mga ito. Kasi 1.5 trillion, hindi yun ordinaryo. Dati pinag-uusapan lang milyon. Ngayon hindi na bilyon, trillion. So imaginein mo yan, kulang daw tayo ng 200 billion para sa 2026 budget. Ba't kayo nagpasa ng ganyang kataas na budget? Bakit hindi kayo bumaluktot sa komot na ginagawa ng bawat Pilipinong pamilya dahil ang ekonomiya natin ganito. At ganito ang ekonomiya natin dahil sa politika ng Marcos Jr. at sa transactional na pakikitungo sa politika. Ang problema natin, politika. Kaya yung ekonomiya, dati na decouple na yon, pero dahil sa mali-maling polisiya at paiba-ibang polisiya, yung ekonomiya naghihirap. Opo, ma'am, last na lang. Paano po nyo i-gauge si VP Sara Duterte sa lahat po ng kanyang mga pinagdaanan from day one sa kanyang panunungkulan bilang VP? Politically mature na ba siya? Sapat na ba yung kanyang mga karanasan, experience to become president? Alam mo, MJ, nobody trains to be president. In any country. It is part and parcel of destiny, luck, good campaign strategies, good implementation, and probably kung nakaupo ka na dyan is hindi mo kailangan ng
12 plano. Kailangan mo lang ng top 3. At doon sa top 3, titingnan mo, matatamaan ba si Juan de la Cruz dito? O uunlad ang buhay nila? Sa tingin ko sa kanya, yung maturity, I've never seen a vice president like her that controls. Nakita natin yung outburst niya nung Dawn, Pero after that, she started controlling, she started reaching out, she started talking. She may not have a British accent. She may not come from an elite school. She may not dress up like how other vice presidents would do. Pero nagtatrabaho siya. And makikita mo ang taong bayan. Pag pumupunta siya sa isang lugar, nandun yung giliw. Sa akin bilang strategist, yung giliw is my measurement. Mahal pa rin ba ng tao? Nandun pa rin ba ang tao? So ako, bakit ka naman pupunta dun sa aksidente sa ship lately, no? Bakit ka pupunta dun sa nabahaan? Dahil yung mandato niya, malapit siya sa tao. Pinili niya yon na maging mas malapit sa tao kaysa sa mga politiko. And yan, isang napaka-inting na kaibahan sa iba. Yung iba, barkada ang politiko, may circle siya, may inner core siya, pero siya hindi ganon. So, sa tingin ko, dun sila natatakot kasi mahirap pakiusapan, mahirap intindihin. Si PRRD, napakahusay sa politika. Si VP Sara, sa tingin ko, pinapakita niya na ang mga politiko hindi importante sa akin. Ang importante sa akin ang taong bayan.